Umabot na sa 3,000 ektarya ang nagawang reklamasyon ng China sa South China Sea. Ilan umano sa mga ito ay maituturing ng base militar na kumpleto sa mga pasilidad at military equipment. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Tuloy-tuloy ang ginagawang improvement ng China sa mga itinatayong pasilidad sa mga inaangking teritoryo sa South China Sea. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, base sa monitoring nila, umaabot na sa 3,000 ektarya ang na-reclaim ng China sa 7 features sa pinagtatalunang teritoryo. Kabilang narito ang Subi, Panganiban at Johnson Reef na ginawa ng military base ng China na kumpleto sa pasilidad. These are functional military bases. They have already militarized the South China Sea. From the early 1990s when they started putting up fishermen shelters, and then it was mentioned by the narrative of the Chinese Communist Party that these are now for marine scientific research, and then they started the reclamation activities in 2011, 2012, 2013, and then they started stationing military-grade equipment, they started putting up military communications on these islands. They landed the first military aircraft. They placed in their harbor facilities for the PLA Navy ships, the Coast Guard and the Maritime Militia. They have militarized the South China Sea. Sa mga reclamation activity na ito, 2 ang nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, ang Johnson at ang Panganiban Reef. Nagsimula raw ang mga aktibidad ng China noon pang 1992, pero isinagawa ang massive reclamation mula 2011 hanggang 2013. Kamakailan lang, may mga nakita raw construction equipment ang Philippine Navy sa Subi Reef. Senyales na tuloy-tuloy ang construction sa lugar. We have been monitoring this. We have made appropriate reports on any physical action. It is outside of our territorial sea. Suffice it to say, the arbitral ruling of 2016 has already mentioned that all these man-made islands, man-made features do not generate any maritime entitlements. Sa ngayon, mahigpit daw na binabantayan ng Philippine Navy at ng Philippine Coast Guard ang Sabina Shoal, kung saan may mga nakita silang tambak ng crash corals. Nakaangkla sa Sabina Shoal ang monster ship ng China Coast Guard na patuloy na pinapadala ng radio challenge ng PCG at ng Philippine Navy. Bukod sa monster ship, namataan din na umaaligid sa lugar ang isang Chinese survey vessel. Sabina Shoal is not the new flashpoint. The flashpoint have been the illegal, coercive, aggressive, and deceptive actions of the Chinese Communist Party, which is now subject to the bilateral consultative meeting between DFA and the Ministry of Foreign Affairs. Mula 104 na barko noong nakaraang linggo, umakyat na sa 122 Chinese ship ang na-monitor ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. 38 dito ang nasa Pag-asa Island, 13 sa Ayungin Shoal, 14 sa Sabina Shoal, 10 sa Baho de Masinloc at 30 sa Iroquois Reef. Mar Gabriel para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.